So yun o, magandang araw sa inyong lahat mga paps and welcome back sa ating channel. So meron tayong gagawin ngayon. Yun, sige pa nyo. Isang Skyward 43 inches, no? Skyward yung model niya. Saksak natin. So meron po siyang standby. Ayan, pinutin natin para makita natin yung problema. So very common po ito na problema sa mga Skyward, no? Patayin natin yung ilaw. Yun. So, lumabas yung logo ng Skyward pero mapapansin natin dito sa may bandang itaas, oh. Yan. Meron po siyang linya. Ito yung reklamo na mayari na may kunting linya. Merong linya dito sa may bandang itaas pero pansinin niyo yung fine lines yung pagkakaiba. Ayan, oh. Medyo nag-iba na yung display dito sa may screen niya. Dito sa may bandang itaas mismo, ito yung normal eh. Maganda sanang display. Pagitan na ng linya nito papuntang pababa, medyo pumangit na yung display natin na pabago siya. Meron siyang kunting flick. Yan o. Ayan o. Lalayo tayo para makita yung buong screen. Ayan. Yan o. So ito yung problema. Ayan. So ito yung subukan natin gagawin. Kadalasan pamangit itong problema is yung kanyang nagluloko yung kanyang clock signal, no? Pero hindi natin malaman kung saan banda. So yun yung i-troubleshoot natin para malaman natin kung saan bandang side yung problema. So buksan ko muna. So ayan, nabuksan na po natin siya, no? So ito yung kanyang power supply. Ito naman yung kanyang mainboard at saka meron po siyang T-con. Ano yan yun? Galit ka ba? At saka yung model pala niya, ito yung model niya. Dell Skyward 43 E2000D. Ayan. So, lagay ko lang muna dito yung cover niya. And then, pansin nyo dito, medyo maikli kasi yung kanyang ribbon eh. Kaya nahirapan ako sa pagtanggal. So, dito na lang ako sa may bandang baba. Tinanggal yun. Ito. Tapos dito, hirap siyang itanggalin. Kahit na nakatanggal na yung lock. Kasi sobrang ikli lang yung pagitan ng yung distansya ng kanyang top board at saka mainboard. Ay, T-con at saka top board. Yung pagitan na ay yung haba ng ating ribbon wire. Napakaikli lang at saktong-sakto lang talaga. Wala siya extension, no? Kaya mahirap po siyang tanggalin. So dito na lang tayo nagtumanggal sa may bandang ibaba. So ito po siya, naka-isolate na po yung right side natin. So magte-test po tayo para makita natin kung saan banda yung problema. So naka-automatic ko na ba to? Nakasaksak na po yung unit natin. So pinutin natin yung power. Ayan. Yun, bumukas yung backlight. So mapapansin natin dito, ayan o. Wala pong display, walang display both side, left and right, pero may kaiba yung kulay. Kasi yung sa may left side natin, hindi po natin tinanggal yung kanyang ribbon, no? Tapos yung sa may right side natin, itong kulay puti na to, ito yung nakahang. So, wala tayong makikita ng display, pero yung problema niya, na may linya, dun sa bandang itaas, oh. Ayan. Ayan. So may bandang itaas, nandun yung problema. Walang flicker kasi walang display. Pero yung linya, nandun pa rin. Ayan. So, may idea na tayo kung saan yung banda na yung problema, no? So, bunutin lang muna natin. Ito nakakabit. Ito nakahang. So, ano pa rin yung problema? So, babalik na rin natin to. Kakabit natin ulit to. Tapos, ito naman yung kabilang side, yung i-hang natin. Titingnan natin kung makikita pa ba natin yung linya dun sa may bandang itaas. Ayun. So, ito, naikabit na po natin, no? Naibalik na natin yung right side na ribbon. Then, yung left side naman natin nakahang. So, testing natin ngayon to. Saksak natin. Papaweron ko lang. Ayan. Ito sa may mirror. So, pansin nyo, lumipat naman yung kulay puti. Dito sa may right side natin, naging black na naman siya, black screen. Tapos yung may left side natin, naging, ano na po siya, white screen, no? Pero yung nakita natin dati kanina, nung may kabit natin, anong mahang natin,
kung nakakabit yung left side natin, is andun yung problema sa may bandang taas, di ba? Mayroong guhit. Mayroong guhit. So ngayon, nung mahang natin is yung left naman, tapos nakakabit is right. So mapansin natin dito, wala na po siyang linya or guhit doon sa kanyang bandang itaas. Makita ba? Lapit ko lang. Ayan o. So, doon tayo sa may mirror kasi ito pwede pala dito eh. Yun o. Yan, kita nyo ba? Wala na po siyang linya doon sa kanyang bandang itaas, no? Ayan. Yun. So, ang gagawin ko, bali iba-block po natin yung mga clock signal, pati yung kanyang swapping voltage, yung kanyang BGH add at saka even. At sa ibang board naman pangalan is LC1, LC2. Ba-block natin yung dito sa my side na to. So, paano pag-locate kung saan banda or saan linya, saan ba dito yung kanyang mga clock signal at saka swapping voltage. So, dito may level naman siya sa may kabilang side. Dito sa my side na to, okay siya. Hindi dito yung problema, kundi dito sa may kabilang side. So, paano may malulocate yan? Kung saan yan banda dito? Siyempre, kung nakakabisado mo na, alam mo na. Kapag hindi, simple lang. Gamit kayo ng resistance. Mag-resistance kayo or buzzer. Tapos, hanapin nyo yung linya ng clock 1 natin hanggang BGH at saka even. Kung saan siya kukonekta. Dito ba or dito na side na to. So, dito, kasi nakabisado na rin natin yan. Ito, yung linya na to. Ito. Dito naman yun papasok sa may left side natin. Dito yan nakaparallel. Yung mga bilog-bilog na yan, na butas na yan, konektado yan dito sa may butas na to. Ayan. So, bali yung iba-block natin, kasi yung pin number 1, pansin nyo, yung pin number 1 natin dito, yun o. Kasi ito yung kanyang nakaparallel na linya sa may left side natin. Hindi po yung kasali. Hindi po yung kasali. Ayan o. Ground kasi yan eh. Ayan o. Yung pin number 1, ground yan. So, dito tayo mag-umpisa sa may pin number 2 hanggang pin 13. So, kasi 12 pins yung block natin. So, kung bibilangin natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, hanggang dito na linya. Dun sa pinaka, yung bilog na to. Ito yung block natin. Bibilangin natin 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, balik 12 pins lahat yan. 12 pins. Kasali na po yung dito. Ito yung BGH natin. Ito yung BGH supply. So, mula hanggang pin 13, no? Pin number 2 hanggang pin number 13. So, ito yung 2, pin number 2. Ito naman yung pin 13. Ito. So, naka-block na po yan. Ito na po yung tape natin, no? Ganito po siya. Ayan. So, naka-block na po yung pin 1 hanggang 13 natin. So, 12 pins po yung blocking natin. Kita na ba yung tape? Nilagay na natin diretso yung tape para hindi naman mahaba yung video natin, no? Para mabilisan na lang. So, hindi natin dinali o hindi natin sinama yung pin number 1 kasi ground yan. So, pwede naman isali yan. Nasa sa inyo na yan, no? So, sa akin, yung eksaktong linya lang yung binablock natin. Pin number 2 hanggang pin number 13. So, babalik ko lang to. Tapos, final testing na tayo, no? So, post ko lang muna kasi mahirap ilagay to eh. Kasi maikli lang yung pagitan niya. So, yun na, balik na po natin yung ribbon dito sa may right side, sa may left side pala natin. So, testing na tayo. Saksak ko. Pinutin natin yung button. Yan. Dito sa may mirror. So, pinutin ko ulit. Baka hindi pa Ayun. Yun, milaw na yung backlight. Labas yung skyward. So, ito sa may bandang itaas. Yun, makinis na. Medyo marumi lang yung ating yung mirror natin. So, saglit lang at ihaharap po natin yung unit no, para makapag-testing ito niya maayos. So, yun, nakaharap na po yung unit natin, no? Ito, medyo marumi din pala yung, yung unit natin. So, nakasaksak pa rin siya. So, pinutin ko na lang yung power. Yan. So, tingnan natin. Napatayin natin yung ilaw. Yan, o. Tapos yung skyward. Dito, wala na po yung linya na nakikita natin dito, no? Ayun, o. Makinis na po yung panel natin. So, wait lang. Antayin natin labas yung ibang, So, wala na po yung parang flicker at saka parang merong flick dun sa kanyang picture.
na nagbabago yung kanyang color ng display niya. So ngayon steady na po siya. Steady na po yung picture ng panel natin at wala na rin yung mga lines, yung mga guhit-guhit dito sa may bandang itaas. So yun lang yung ginawa natin, biniblinak natin yung sa may left side natin no, ng mga clock signal at saka swapping voltage, yung BGS add at saka even, then normal na po yung unit natin. So tandaan nyo lang, yung binak natin is 12 pins. So 12 pins po yung binak natin no, pin number 2 hanggang pin number 13. Ayan. So, okay na siya. So, bali, titest muna natin to ng mga ilang oras bago natin ipaalam sa may-ari na pwede nang kunin yung kanilang unit. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God be with us always. And this is your service, Ryan Crosetech. See you in our next video. Bye-bye.